ma-answer po yung tanong po ni Miss Tia, no, na yung ex-boyfriend daw niya ay nagkakalat ng mga private things na nagawa nila sa mga kaibigan o mga kakilala niya. Ang tanong niya kung ano yung pwedeng ikaso doon sa ex-boyfriend niya. Dito po kasi sa tanong, hindi naging malinaw kung ano yung ipinagkakalat, kung may video ba o wala. So, talakayin muna natin kung ang pinagkakalat ng ex-boyfriend niya ay may kaugnay na video. Kung may video, ang pwede niyang ikaso ay anti-photo and video voyeurism. Dito kasi, pinapanagutan sa batas na kapag ka nag-send o nag-share tayo ng mga videos na may involved na mga sexual activities o similar acts. Also, kapag ka din may involved na video, pwede rin siyang magkaso sa under ng Safe Spaces Act. The Safe Spaces Act kasi, ganun din, katulad sa photo voyeurism, pwede ka rin magkaso kapag ka may nagkakalat ng mga videos or photos or recordings na may involved na sexual activity. Pero naman, kunwari, kapag ka wala namang video na involved, talagang pinagkakalat lang namin nangyari sa kanilang dalawa, pwede siyang kasuhan ng oral defamation or slander. Kasi dito, meron kang intention na siraan yung tao o bigyan siya ng dishonor dahil nga, ano ba magiging intention mo, di ba, kapag kay kakalat mo na may nangyari sa inyong dalawa? Actually, papasok din dito yung VAUSI. Sa VAUSI kasi, merong psychological violence na kapag ka yung babae ay na ihaharap o na isasalang sa public ridicule or harassment, sexual harassment or humiliation, pwede siyang mag-file dito under ng VAUSI. So actually, maraming pwedeng ikaso si Miss Tia. Pwede na lang siyang mamili, depende sa kung circumstances, kung ano yung mas papasok dun sa kabuuan ng sitwasyon na kinakaharap niya.